Can the anti-terror law be reformed to be better? Tingin po natin, hindi. Dahil sa katotohanan, hindi naman terorismo ang kanyang sinusugpo, kundi ito ang kanyang pinapalagana pa nga. Terorismo ng Estado laban sa mamamayang Pilipino. Wow. Naninindigan tayo na kung buhay ngayon si Bonifacio, malamang siya din ay babansagang terorista na dapat ibasura ang anti-terror law. So ito mga kabanat, nagkaroon naman ng privilege speech itong si Raul mga kabanat, no? Ito ay inahambing niya kay Bonifacio mga kabanat. Sabi niya, kung buhay daw si Bonifacio ngayon, malamang daw ay binansagan daw si Bonifacio na terorista din daw. Kasi mayroon siyang mga may binabanggit dito na mga ilang mga grupong mga kababayan, iba mga kasama sa mga aktivista na nire-red tag daw at binansagang mga terorista. So kung buhay daw si Bonifacio, malamang daw si Bonifacio daw ay binansagan ding terorista. Ayon dyan ka sa privilege speech ni Raul mga kabanat. So ito panapanood ko sa inyo. Medyo jump na lang ito kasi mahaba talaga yung kanyang privilege speech. So jump na lang ito. Kalauna, naging tagapagsalita si Hailey Picayo ng Tanggol, Batangan. Isang alyansa ng mga nagsusulong ng mga kapakanan ng mamamayan ng Batangas. Pangunahing nagbibigay ng legal na tulong ang kanilang alyansa at ipinagtatanggol din ang interes ng mga taga-Batangas sa gitna ng pananakot, panliligalig at matinding militarisasyon sa lalawigan. Kita mo doon pa lang, medyo ano ka na medyo mag-alangan ka na yung parang gusto mong pahinain yung mga militar Sa akin, doon pa lang may mali na Ano bang klaseng tagapagtanggol ka? No? Kung tagapagtanggol ka talaga ng bayan, dapat kasama mo yung mga army. Hindi yung parang sinasabi mo, tagapagtanggol ka ng bayan pero kinakalaban mong kasundaluhan Hindi ko talaga magits yung ano ba talagang pinapahiwatig nila Bago siya naging aktivista, si Hailey ay nag-aral sa De La Salle University. Isang manunulat, isang kabataang artista, at isang ballet dancer. Siya ay anak na babae at isa ding kapatid na babae. Alam nga naman. Pero siya ngayon, Madam Speaker, alam nga naman anak na lalaki, si babae nga Ano po ba ang ginagawa ng kasalukuyang rehimen sa tatlong mga kabataang ito at marami pang mga kabataan na nagpapatuloy ng legasiya ni Andres Bonifacio? Wow. Kinakapit niya pala dito yung kinakapit pala nila dito yung ginagawa ni Andres Bonifacio. Pero si Andres Bonifacio ang layo-layo sa ginagawa ngayon ng itong mga kasama ni Raul Di ba? Ang layo-layo talaga. Binansagan sila at kinasuhan bilang mga terorista kahit wala naman silang ibang ginawa kundi ipamalas ang pagmamahal sa bayan sa iba't ibang forma para makapagsilbi sa kanilang kapwa. Sa ganitong mga kaso, nabibigyang katotohanan ang madalas na binabanggit na kung buhay ngayon si Bonifacio, malamang siya din ay babansagang terorista. Ngunit ang katotohanan, kapag merong mga ganitong nangyayari, mananaig pa rin kung ano ang para sa mga inaapi. Kaya naman, ito ay lumitaw na doon sa dalawang desisyon ni Santa Rosa Associate City Prosecutor Christian Castro na nagbasura ng 5 grossly conflated complaints laban kay Tanggol, Batangan spokesperson Hailey Picayo na nilagdaan noong November 21 lamang. Ang mga desisyon na nagtalakay sa 5 reklamo para sa 2 bilang ng umano'y paglabag sa Section 4A and 4D ng Anti-Terrorism Law of 2020, 2 bilang na mga paglabag sa Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, at ang tangkang pagpatay. Kaso din ng tangkang pagpatay na nakapin laban kay Picayo at 19 na iba pang mga tao
ay nakasentro sa mga maling testimonya ni Sergeant Jean-Claude Baharo and Corporal Ivan Neil Ogatis ng 59th Infantry Battalion ng Philippine Army at ang kanilang grupo ng mga yes men na tinaguriang rebel surrenderies. Sa pagtatangka ng 59th Infantry Battalion na ihagis ang lababo sa kusina, ika nga, isang sirko lamang ang kanilang pinakawalan. Ang kanilang makabagong rendisyon na makapili ang kanilang mga rebel surrenderies na naglabas ng hindi... Pag nagsalita, rebel surrenderies, nagkukotse, no? Nagkukotse. Ibig sabihin parang ibig sabihin pag nag-quote ka kasi parang ano lang siya eh, parang wala lang, no? Parang do hindi ka naniwala na yan ay mga surrendery na eh, no? Quote kasi, kino-quote niya lang eh. Di ba? At saka si Raul, hindi naman talaga naniwala na surrendery daw yun eh. Mga kinatawag niyang nakaraan niya na parang hindi siya naniwala na yun ay mga surrendery daw eh. Tara parang sa war on drug ni President Duterte, di ba? Sinabi niya, fake war on drug. Itong mga surrendery, parang fake surrendery din. So parang gusto niyang palabasin na walang MPE, di ba? At saka gusto niya rin palabasin na walang droga sa bansa kasi fake daw yung war on drug ni President Duterte, di ba? Narinig natin yan sa mga sinasabi niya minsan. Fake war on drug, no? So, parang gusto mo sabihin walang droga at walang ano sa ating bansa. Malinaw po ang naging pagtutol ng representasyong ito sa pagsagasa sa anti-terror law ng rehimeng Rodrigo Duterte. At sa kasamaang palad, lahat ng ating mga pangamba na pagpahamak ng batas na ito sa demokratikong karapatan at kalayaan ng mga ordinaryong Pilipino ay unti-unting nagkakatotoo. Ilan pa bang mga kabataan na nagsasabuhay ng legasiya ni Andres Bonifacio ang kailangang masampahan ng mga gawa-gawang kaso at malagay sa panganib? Can the anti-terror law be reformed to be better? Tingin po natin, hindi. Dahil sa katotohanan, hindi naman terorismo ang kanyang sinusugpo, kundi ito ang kanyang pinapalagana pa nga. Terorismo ng Estado laban sa mamamayang Pilipino. Wow. Naninindigan tayo kasama ang mga biktima, kasama ang libo-libong mga Pilipino na dapat ibasura ang anti-terror law. Hindi kailanman makakatulong sa bayan ang pagpapatatag sa terror law sa kahit anong paraan. Sa bawat yugto ng kasaysayan ng lipunang Pilipino, mga kabanat, bakit tuwing speech ni wala man lang nag-object dito, no? Hindi ko talaga maintindihan. Walang lakas loob na nag-object sa mga ganitong speech eh. Wala man lang, parang questionin bakit ganun. Di ba? Wala akong nakikita talaga. Walang lakas loob na magkokontra dito kay Raul. No? Binansagan ng nasa kapangyarihan ang sino mang titindig para sa katotohanan at pagbabagong panlipunan bilang mga salot sa lipunan. Binansagang aswang, diablo, erehe, filibustero, terorista. Mula kay Bonifacio hanggang kina Picayo, malupit ang trato ng Estado sa mga makabayang Pilipino. Ngunit sa kabila nito, Madam Speaker, ito ang landas na patuloy na pinipili ng mga kapwa-kabataan dahil nandyan pa rin ang inhustisya, katiwalian, kahirapan at iba pang suliranin sa bayan. Ito rin ang nananatiling hamon sa bagong henerasyon. Huwag nating hayaang dungisan ng militaristang interes ang pinamanang patriotismo ni Bonifacio sa pagturing dito bilang Huwag haluan ng militarist ang patriotism ni Bonifacio. Parang hindi ko maintindihan. Ang simpleng pagsugod sa digma o pagsanib sa ating sandatahang lakas. Parang gusto kasi parang ang gusto ni yung mga kasundaluhan yung parang iwan ko ichapuera. Yun parang yun ang gustong palabasin ni Raul eh. Ang dalisay ng patriotismo ni Bonifacio ay hindi mahahanap sa mga uniforme lamang. Pero sa buong tapang na pakikibaka kasama ang mamamayang api tungo sa paggamit ng tunay na pagbabagong panlipunan.
Sa mga kapwa ko kabataan, Mhm. ating ipamalas ang pag-ibig sa tinubuang lupa Mhm. dahil nandyan ang ating pagiging kritikal at ang ating kawalan ng takot sa gitna ng iba't ibang mga banta at atake. Patuloy nating paglingkuran ang sambayan and honor every Filipino child. Tapos na pala mga kabanat, no? Nag-cut ko konti pero tapos na. So, yun mga kabanat, narinig nyo yung sinabi ni Raul mga kabanat, no? Kinapit niya doon si Bonifacio sa mga grupo ng mga kabataan na nakikilaban sa gobyerno, no? Kumu-question sa gobyerno, kumu-question sa mga kasundaluhan, kumu-question dito sa anti-terror law, no? No, sabi niya parang ito'y gusto niya pa nga, sinabi niya pa kanina, dapat daw ibasura na ito. Sinabi niya pa kanina na kung buhay na daw si Bonifacio, parang si Bonifacio daw ay nabatsagan din nga terorista. Pero mga kabanat, yung ginagawa ni Bonifacio, taliwas, parang napakalayo naman sa ginagawa nitong ano na ito. Itong mga grupo na ito, yung binabanggit ni di ba? Sila mo na mga kabanat, comment reaction dyan about sa video ni Raul na ito.